Naramdaman din ang bagsik ng bagyong Nina sa lalawigan ng Quezon. 2 ang namatay doon. Mula sa bayan ng Katanawan sa Quezon, nakatutuklayan si Cesar Apolinario. Cesar. Mike, 2 ang patay at daan-daang pamilya ang nawala ng tahanan ng hagupitin ng bagyong Nina itong buong probinsya ng Quezon. Ang pinaka naapektuhan ay ang mga bayan malapit sa Bicol Region. Pasado alas 3 ng madaling araw, kasarapan ng tulog ng mga residente sa buong probinsya ng Quezon. Naramdaman ng tuloy-tuloy na pag-ulan. May kasabay na pagbayo ng malakas na hangin. Mas nagparamdam pa ng bagsik ang bagyong Nina bago pumutok ang araw. Nagsiguro naman ang mga mangingisda kaya nilagay sa mas ligtas na lugar ang kanilang mga bangka. Ang grupo ng mga pulis na ito sa bayan ng Gumaca, kahit delikado ay patuloy sa pag-ikot. Pinagtatanggal nila ang mga nagtumbahang puno sa mga kalye. Pagputok ng liwanag, unti-unting nakita ang epekto ni Nina. Pahirapan ang pagpasok sa ilang bayan tulad ng Mulanay dahil sa mga nagtumbahang mga poste ng kuryente. Dito nasawi ang 43 taong gulang na si Gregorio Rohel. Ayon sa kapatid ng biktima, nagpumilit daw siyang matulog sa bukid kung saan siya inabutan ng bagyo. Sabi ko nung anak, umalis sila sa kanilang bahay alas 2 ng madaling araw. Ang nabutan ko po ay naipit po ng katawan niyo. Dahil hanggang kaninang umaga ay may banta ng storm surge sa mga baybaying dagat, hindi na nagbakasakali ang mahigit 1,000 pamilya na lumikas sa mas mataas na lugar. 3 ang buntis, mahigit 4 na po ang mga sanggol. 72 senior citizen at 10 PWD ang nagsisiksikan sa evacuation center. Mike, naging maagap din dito ang mga kasamahan natin sa Kapuso Foundation dahil nga nung kasagsagan ng bagyo mismo ay may mga tao na tayo rito, no, namimigay na ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng bagyo. Ang mga nabigyan na ay aabot na sa 300 na pamilya, Mike. Ano? Dito yan sa mga naapektuhan, malapit yan dito sa Bicol Region. Mike? Maraming salamat, Cesar Apolinario.